By the way, clarification lang we are not angry at gays and lesbians. Pero gusto ko sa inyo, masakit ang katotohanan, dalawa lang nilikha ng Diyos. Pero kung may gay man, may lesbian, we accept you. We love you, mahal kayo ng Diyos, mahal din namin kayo. But listen, we will never tolerate what you're doing wrong. Sasample ako kayo, dito po sa aming church, maraming umaattend sa amin dito na transgender. Aaminin ko sa inyo. Meron dito sa aming umaattend, nakadamit na talaga na babae. Talagang nakapalda na, talagang babaeng-babae. Meron kaming umaattend dito, lesbian, wala na talaga siyang breast. Pero umaattend sila, nag-worship kasama namin. Kasi nga ito, we don't judge them. We welcome them. Kasi pag natin sila welcome sa church, sino mag-welcome sa kanila? Pastor, kailan natin ituturo sa kanila yon? Pag nag-process sila na gusto lang mag-discipleship. Kasi minsan umaattend pa lang, tinitira na natin. Ba't may bakla dito sa church? Walang kausap dito. Nagigets ba nyo? Meron kaming umaattend dito, may butas ang tenga. May mga tattoo. Bakit? Kasi bakit? Mga bago umaattend. Sa amin, pinababayaan namin yan. Anong dahilan? Wala ka pa naman sa discipleship. Hindi ka pa nagpa-process. Bakit kita i-condemn? Pero, eto bibigyan ko ng good news. May umattend sa amin, mahaba ang buhok. May tattoo, may tunnel dito. Alam ba ninyo, lately lang, about 2 months or 1.5 months ba yun, Nak, no? 1.5 months. Siya mismo on his own, nagpagupit ng buhok without us commanding him. At ang tinanong ko siya, bakit mo to ginawa? At ang sabi niya sa akin, meron na akong purpose ngayon sa buhok, kung ba't ako nagpagupit. Pangalawa, gusto ko mag-glorify si Lord. Tayo kasi minsan pinipilit, magbago ka! Hindi ka bakla, lalaki ka! Wala! Hindi magbabago